The Spirit of the Lord is upon me, for He sent me to bring glad tidings to the poor. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. We are now on the 14th Sunday in Ordinary Time as this is the first Sunday of the new month, July. Nagsisimula ho ang bagong buwan, kaya anuman po ang inyong mga hangarin ngayong bagong buwan na ito, anuman ang inyong mga inaasahan na darating at mangyayari na, kaloob nawa ng Diyos, may God bless you. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God bless you. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa bagong buwan na ito. No, kung para sa iyo, sana mangyari na at sana'y dumating na. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa pagsisimula ng bagong buwan, ang ating pong parokya, simbahan, ay mayroon pong 3 bagong miyembro o 3 bagong bisita. Dahil ilang buwan silang mananatili at lalagi dito sa atin. Tayo po ngayon ay mayroong mga 3 seminaristang mula sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. Pero sa ngayon ay 2 muna silang nandito, wala pa yung kasama nila. So, with full of love and gratitude and joy, i-welcome natin ang mga bagong miyembro ng Our Lady of the Assumption Parish for a year. Una, mula sa Diocese of Cabanatuan, si Brother Romel Marcelo. 4th year, theology. 4th year na ho siya. Last year na. Kaya sana makatulong tayo sa kanya magiging final year bago tuluyang maging pare. At kung meron ng malapit na, ito medyo matagal-tagal pa. Mula yan sa, hindi naman masyado kalayuan, mula sa Bayongbong, Nueva Vizcaya. No? Siya po ay first year theology student, si Brother Ronald Betawang. Yan. Meron pa ho silang isang kasamahan baka sa pagbalik nila. Dahil every Saturday, Sunday sila nandito sa atin, hindi lang para maglingkod. Hindi ko sila paglilinisin ng bubong at maglalaban ng mga kobrekama. Sila ho ay nandito para rin gabayan natin, tulungan natin. Alam nyo, hindi madali ang pagpapare. Kailangan ho ng preparasyong matagal. Kaya itong ginagawa nilang exposure, parish exposure, mahalaga ito. Tulungan ho natin sila. Bukod sa pagdadasal,
ipakita natin sa kanila kung ano ang kailangan ng simbahan. Kung anong klaseng pari ang kailangan ng simbahan. At tamang-tama po yan, aaminin ko ang aking edad, medyo malayo-layo na sa edad ng mga kabataan. Tumatanda na rin tayo. Buti na lang may bata-batang dumating para gabayan yung mga kabataan natin. Bigyan sila ng formation. Kagabi po, alam ninyo, 10 mga batang bagong sakristan ang ating ipinakilala. Yung 4 nandito, no? Kahapon, kagabi, 10, excited na excited sila. Pati ang pamilya nila. Pero nung hinahanda namin yung liturgy ni Kuya Paul, ang nakalagay, investiture. Sabi ko, hindi naman sila susuotan ng sutana. Sabi ko, ano bang ibibigay sa kanila? Krus. Susuotan sila ng krus. So sabi ko, hindi investiture yon. Siguro ano yon? Crucifixion yon. Natatawa kami, sabi si Father talaga. Nakakatawang pakinggan, crucifixion. Pero totoo yun. Kapag tayo sumunod kay Kristo, kapag pinili natin si Kristo, pinipili nating isuot ang krus ni Kristo. Ito'y paalala sa kanila na ang pinapasok nila ay hindi club, hindi organization, hindi team, lalong hindi gang. Ang pinapasok nila ay ministry. At sino ang miyembro ng ministry? Ministers. Anong ginagawa ng ministers? Naglilingkod. Ito ang pinapasok ninyo. Paglilingkod. Hindi ito dagdag tropa, barkada, koneksyon, kundi paglilingkod. Kagaya po yan ang ginawa ng Diyos kay Ezekiel sa unang pagbasa nating narinig ngayon. May purpose ang pagtawag at pagpili ng Diyos kay Ezekiel. May mas malalim na dahilan kung bakit siya tinawag. Nung panahong nagtataksil ang mga tao sa Diyos, pumili siya, tumawag siya ng mga kagaya ni Ezekiel. Hindi siya nagsawa kagad. Gumawa ng paraan ng Diyos para turuan at iligtas ang tao. Yan ang asahan mo. Kapag ikaw ay nabubuhay sa pagkakamali, pagkakasala, huwag mong isipin na ang Diyos isang araw magsasawa at papatayin ka na lang. Hindi. Hindi ganun ang Diyos. Kaya mapapansin mo, maraming makukulit na tao sa paligid mo na nagtatama sa iyo. Na tinuturuan ka. Dahil gumagawa ng paraan ng Diyos para iligtas ka. Ang daling gawin ng Diyos yon. Kung ayaw na niya, tapos ka. Pero araw-araw gumagawa ng paraan ng Diyos para tigilan mo yung maling ginagawa mo. Pinili niya si Ezekiel. Hindi kaparusahan ang dala. Kaligtasan ang dala ng mga kagaya ni Ezekiel. Hindi lang siya inutusan, binigyan siya ng kapangyarihan. Kaya mga kapatid, kapag inuutusan ka ng Diyos, kapag binibigyan ka ng Diyos ng tungkuling tumulong, huwag kang magalit. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magduda. Una, maniwala ka na kapag may pinagawa ang Diyos sa iyo, hindi dahil kikita ka, hindi dahil sisikat ka, hindi dahil lalamang ka, kundi dahil, makinig kayo, may maililigtas ka. Pangalawa, mukha mang mahirap gawin. Mukha mang masasaktan ka, tutulungan. Gagabayan ka lagi ng Diyos. Basta magtiwala ka. Basta sumunod ka. Kaya nga, alam nyo, mahalaga yung ginawa ng mga bata kagabi. Personally, natutuwa akong maalala yon. Yung tanggapin nila bilang bagong sakristan, suotin nila ang krus. Dahil para sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ang krus ni Kristo ang ating kapangyarihan. Kaya nga ano ang sabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa?
It is when I am weak that I am strong. Dahil sa ginawang paglilingkod ni Kristo, ang krus noon na simbolo ng kahinaan ay naging kapangyarihan. Dahil sa ginawang paglilingkod ni Kristo, ang krus noon na simbolo ng kahihiyan ay naging kaligtasan. Kaya nga kapag nagtatanda tayo ng krus, pinapalakas mo, nililigtas mo ang sarili mo. Kapag natatakot tayo, Diyos ko po. Kapag nalilito ka, Diyos ko po. Kapag nanghihina ka na, Diyos ko po. There is power in the cross. There is salvation on the cross. Kaya sa ebanghelyo natin, nung tinawag, nung sinabi ng mga tao kay Kristo, saan galing yung kapangyarihan mo? Saan mo nakuha yung kakayahan mong magpagaling? Di ba karpentero ka lang? Di ba kapitbahay lang namin kayo? Sino ka ba? Ano ka ba dito? May nagsabi na ba sa iyo niyan? Sino ang huling nagsabi sa iyo niyan? Sino ka ba? Ano ka ba dito? Alam niyo mga kapatid, sa mundo ngayon, ganyan yata talaga. Kapag hindi sila makapaniwala sa nagagawa mong mabuti at maganda, magtataka sila. Magdududa sila. Pag pinili mong magsabi ng totoo, may magtataka. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng maganda, may magdududa. Sino ka ba? Bilang Kristiyano, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Wala tayong ibang dapat ipagmalaki. Hindi pera mo, hindi kayamanan mo. Merong mas mayaman pa sa iyo. Hindi yung talento mo at talino mo, meron pang mas magaling sa iyo. Hindi yung ganda at itsura mo, di hamak na meron pang mas maganda sa iyo. Ang lagi at dapat nating ipinagmamalaki ay ang krus ni Kristo. Tayong mga sumusunod, tayong mga naglilingkod, araw-araw, dapat suot natin ang krus ni Kristo. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, araw-araw, susuotin natin ang krus, ang buhay ni Kristo na punong-puno ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng pagtulong, ng kaligayahan. Kahit minsan o madalas, mahirap at mahirap. Kapag mahirap at mabigat na, tandaan mo ang sabi ni Kristo kay Pablo, my grace is enough for you. Sapat na sa iyo ang biyaya ko. Sumunod ka sa akin. Amen.